Okay, magandang hapon po sa ating lahat dito sa Donmar TV. Breaking news! Actually po, ang daming breaking news ngayong araw na ito, no? Una nating pag-uusapan ay itong may latest update po tayo patungkol po dito kay Dean Chase na kung maalala ninyo, si Dean Chase po ay may bagong pasabog, di ba? Yung patungkol po doon sa It's Too Big na video. Ah, at pinost niya ito noong nakaraang araw in black and white screenshot ng video, no? Black and white. At nakikita nga doon ang daming nagzo-zoom. Ngayon, nag-post siya na delikado ang nangyari po sa kanilang dalawa ni Mr. T raw. Kasi kinuha ang kanilang laptop di umano at yung mga files nila sa locker room, no? Sa locker ng kanilang kung saan sila nagji-gym. Okay? So, pakinggan po natin ang buong paliwanag ni Dean Chase sa kanyang video. Okay? Mamaya ipapakita ko yan at magre-react tayo dyan. Okay? At heto, breaking news kanina, no? Hinuli na itong si General Pukiz, no? The retired General Pukiz. Ang kanyang hinuli raw siya patungkol po dito sa inciting to sedition laban sa administrasyon. At nagkomento itong si Attorney Vic Rodriguez patungkol po dito. Kasi marami po sa mga kababayan natin ay hindi po nagugustuhan yung pangyayari na dinakip at hinuli itong si General Pukiz. Ito po ay nakakatakot ayon sa mga ibang mga taong bayan kasi po ano ba tayo? Nasaan na yung freedom of expression natin, no? Hindi ko lang alam kung ano ang nilabag ni General Pukiz, bakit siya hinuli ng mga otoridad ngayon. Ang tanong, ang Malacanang ba ang nag-utos nito na huhulihin itong si General Pukiz? Kasi makaka-impluwensya ito Takot sila na itong si BBM ay ilaglag ng sariling mga kasundaluhan at kapulisan. Okay? Di ko lang alam kung meron ba itong nabanggit si General Pukiz na parang nag-iinganyo sa mga pulis at sa mga kasundaluhan natin. Di ko lang alam I'm not so sure about that. But kung may alam kayo, i-comment nyo sa comment section. Ipaliwanag nyo. At heto, pag-usapan at panoorin natin itong si Manong Chavez, no? Chavez Singson na nagpapamedya at hinamon itong si Bongbong Marcos ang Malacanang. Hinamon na magdebate kahit sa loob ng Malacanang. Okay? Kasi po, pinangalanan na po ni Manong Chavez ang mga sangkot dito sa flood control siguro sa lugar ni Manong Chavez. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito, no? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam na ganito na po ang mga nangyayari. Okay? Like and share na Naka-like and share na ba lahat? At sa mga first time lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, kung bago ka pa lang dito pindutin nyo na ang subscribe button. Kasi libre lang po ang mag-subscribe sa akin, no? Sa YouTube. Walang bayad yan. Updated pa kayo, Hindi na nga, wala na nga bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita na yung mga ibang mga balita natin ay hindi po ito binalita ng mainstream media. Okay? So, subscribe na lahat. Okay? So, eto. Unahin muna natin itong kay Dean Chase. Actually, nakakatakot rin itong kay Dean Chase
Kasi meron kasing mga ine-expose na mga files itong si Dean Chase, especially dito sa sinasabi niya dati na yung group SEX, na involved raw dito ang ating First Lady at yung ating si Liza Tanas at si Bangag. Involved raw dito. Ngayon, well, syempre, kung mai-expose yan, kung may hiya sila, sa tingin ko, wala nang hiya eh. Okay? Sa tingin ko, merong mga nagagalit, no? Na, oy, bakit na-expose yan? Kasi parang tinatakot na ngayon ni Dean Chase eh. Kasi may ito kasi si Dean Chase, meron pa kasi mga pa-teaser eh. Una yung picture na black and white na screenshot ng video, inirelease niya. Tapos ang taong bayan, ang ginawa, zoom in. Zoom. Nandun si Liza Tanas, nakita doon. So maraming nagsasabi, totoo talaga itong sinabi ni Dean Chase. Dapat makita, ang mga taong bayan ngayon, atat na makita yung video ni Liza Tanas na group SEX kasama si Bongbong Marcos. Kaya nga it's too big kasi ang narinig doon sa audio, it's too big. Ano pa yung it's too big na yan? At dahil dyan, itong si Dean Chase ay parang meron ng mga taong naghahanap sa kanya. E di syempre, ayon kay Dean Chase, wala na siyang ibang pinagbibintangan dito. Di ba? So, pinasok raw at giniba. Pinasok raw ang gym na kung saan sila nagji-gym ni Mr. T at si Dean Chase. Tapos, sinira yung locker. Okay? Nila. At kinuha di umano yung mga files, laptop nila para hindi na makita at hindi na ma-upload sa social media. And syempre, ano namang layunin nila doon, di ba? Natakot siguro na ma-expose yun online. Di ba? So, ang tanong, anong nangyari ngayon ni Dean Chase? Delikado ang kanilang buhay. Paano nila isasalba ang kanilang mga sarili patungkol dito? Delikado kasi nag-e-expose ka ng video na hindi ito magugustuhan. So ako, ang sabi ko nga noong nagbalita tayo nito noon, na hindi mo na ako maniniwala hanggat hindi ako makakita ng video. Sobrang lamig dito guys sa sasakyan ko. Kaya naaantok ako eh. Tapos, ang binanggit dito ni Dean Chase ay natatakot sila sa kanilang seguridad. Kahit nasa labas na sila. At meron pa siyang ipinakita na CCTV na yun raw ang pumasok sa gym na sinira, giniba ang kanilang locker. Okay? For that file. Ito. Pakinggan natin ang buong storya nito kay Dean Chase. Okay? Play. Magandang araw po sa ating lahat, si Dean Chase po ito. Kanina po tinawagan po kami ng manager po ng gym na pinupuntahan po namin ni Mr. T. Yun na nga po. Kasi po, pinalam niya po sa amin na sa rami-rami po ng lockers po doon kasi meron po kaming doon paid locker. Sa rami-rami po ng lockers po doon, ang locker po namin ni Mr. T ang nilooban at sinira. Ayun na nga po, tinangay po ang nasa loob po doon. Kung ano pong hinahanap po nila last time, yung nilooban po yung unit po namin doon sa kabilang dati, pinasok yung nakaraang araw, last week ba yun, binanggit niya na yung kanilang bahay ay pinasok. Ngayon naman, ang kanilang locker giniba. Kasi yung locker sa labas, sa gym, normal lang yan.
no? Babayaran mo na parang storage ng mga gamit mo. O tapos ngayon, bakit nakaalam na nandyan po kayo nag-gym? Bakit nakaalam na ano? Di syempre, nagbabantay yan sa inyo diyan, 'di ba? O kung layunin nila ay mabura, ma-erase yung files ng It's Too Big ni Liza Tanas at ni BBM. Oh, eto yung sabi ni Dean Chase. Bahay twice. Kung ano pong hinahanap nila doon, hindi po kasi nila nakita doon. So, parang alam po siguro nila na tinatago po namin sa ibang lugar. Ayun na nga po, nalaman po nila na nasa locker po. Ito po sila, ito po yung pumasok po. Pinakita po sa amin, ni-report na po namin kanina yan. Kasi sila lang po daw ang pumasok. Actually yung dalawang nagpalakad mga ano ba 'yon? Mga polis ba 'yon? O normal na tao na inutusan lamang? O yan dapat nating alamin, Dean Chase. Tapos hindi po nag-workout. And then, di ko mawari kasi, di ba dapat i-check? Napaka low-key na nga ng gym namin eh. Lumipat na nga po kami ng ibang gym. Hindi ko po namin mawari bakit hindi po nila chinek o nag-check-in kung sinong pumasok sa loob ng gym. Hindi po nila chinek. Yun na nga po, ito po, sirang-sira po. Ayan, wala na yung laman. Wala na po yung laman. Wala na. This is bullshit. This is not what I signed up for. Michael, I'm heading out. I have to tell my mom what's happening. Sama lang. Yeah. Apasa lang. Mukha na po. Mukapasa sa kunin niya. Okay, so yun na nga po. Upset na upset po kami, lalo na po si Mr. T. Kasi po natangay po yung niya, IDs niya, yung nilalaman po doon yung niya, yung address po niya, tapos yung burner phone po niya, kasi nandun po yung lahat ng files, pati yung mga contacts ng mga client niya, pati yung phone number po ni Paulo Tantoco, andun po. Yun na nga po, lahat ng mga clients niya andun sa cellphone niya. Tapos ang natangay po sa akin, yung burner laptop ko po, na nandun po lahat ng mga files, pati po yung ang Beverly Hills files. At saka buti na lang po, meron po talaga akong backup po. Akala nyo talaga, ganun ako kabobo na wala akong backup file sa lahat ng mga files ko? Meron akong backup file sa Beverly Hills, meron din akong backup file sa mga pinadala sa akin ni Mr. T. Akala nyo talaga ganun ako katanga na hindi ako gagawa ng backup files. Pero yun na nga po, this is ang itinutukoy niya dito na backup files, yung group SEX ni Bangag at ni Liza Tanas nakakadiri. what's been happening po. Ang hirap po talaga ng mga pinagagawa po namin, lalo na po kaming dalawa ni Maharlika, and now si hindi po namin alam kung ano pong gagawin namin. Sa totoo lang, I have not been messaging anyone kasi po ang dami pong nagme-message. Will have to be off the grid for a while po, and so yun, doon po nag-ending ang video Hindi to natapos. I think may part 2 pa dito, no? So, ingat-ingat po kayo diyan na Mr. Dean Chase, no? Ang dami mo nang inexpose patungkol dito sa mga kay Marcos at nitong si Liza Tanas, no? So, nasa peligro po ang buhay ni Dean Chase ngayon. Kaya sinusundan sila kasi may files na dapat nilang burahin. Sana naman, Dean Chase, i-post mo na yung dapat i-post, yung black and white na yan na video. Color daw yan Colored yan. Tapos, ang problema ay iniba nila, ginawa nilang black and white, tapos picture lamang. Kasi ayaw raw nilang i-expose kasi maka-copyright ba o maka-copyright strike ba? Kasi po,
medyo malaswa eh. So ano mako-comment natin? Una kong comment is itong mga gawain na ito, kung ito man yung totoo patungkol dito sa ating mga leader sa Pilipinas, sobra po itong nakakaalarma. Nakakaalarma in the sense na kung buong akala natin ay ang mga Pilipino ay mahinhin at hindi naman tayo ganyan ka liberated, no, ang Pilipinas. Pero sila kayang-kaya nila. Kayang-kaya nila na makipag group SEX. Tapos may audio pa, no? So, ito si Dean Chase, i-release nyo na bago kayo mahuli sa kanila. Kasi yung bangag na administration na yan, gagawa yan ng paraan para pahuli kayo at hindi kayo, hindi talaga makita yung video. So, ayan, Dean Chase, ingat ka, no? Kasi po, seryoso po ang mga bagay na in-expose mo. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, anong masasabi mo dito kay Dean Chase? Maniniwala ba kayo sa video na yan or hindi? Pero ang problema, paano mag-decide ang taong bayan kung oo o hindi ang kanilang choices, di ba? Hindi hindi sila naniniwala kay Dean Chase. Oo, naniniwala sila kay Dean Chase. Nasa taong bayan na yan. Okay? So, punta tayo sa next, no? Kayo nang humusga. Kaya nga, ipakita nyo yung video na yan para makapag-decide na ang tao naniniwala ba sila o hindi. So, ayan. Punta tayo sa next topic natin. Itong si Attorney Vic Rodriguez, nagkomento na po patungkol kay General Pocis na hinuli ng inciting to sedition. Okay? Ito yon. Kanina lang ito hinuli siya sa NAIA. Suppression at intimidation. Sinalubong ng miyembro ng PNP, CIDG, si retired Air Force General Romeo Pocis. Yan. Ngayong umaga, pagkalapag ng kanyang sinasakyang commercial plane galing sa isang bakasyon kasama ang kanyang pamilya upang arestuhin sa kasong sedition, isang bailable offense. Yan. So, I don't know lang kung meron talaga silang warrant of arrest na nagpapatunay dito, edi pwede niyong hulihin si ang tawag dito? Si General Pocis. Ngayon, ang tanong ko, hindi ba kaya i-move na naman ito ng administrasyon na parang political? Na parang pinatatahimik yung mga may credible, kasi alam ng Malacanang credible itong si General Pocis eh. Di ba? Hindi yan ma-general kung wala yang alam o hindi yan matalino. So, kapag may kredibilidad ang tao, kung ano ang mga sasabihin ng retired general na ito, maniniwala talaga yung tao. Kaya, hinuli na nila. Kasi alam nilang may influence eh. Di ba? Malinaw sa mensahe, ito ang pananakot, pagbusal at pagkitil sa tinig ng lahat ng
kritiko na humihingi ng transparency, full accountability, na humihingi ng transparency, full accountability at hustisya sa patuloy na paglustay sa kaba ng bansa mula sa Malacanang. Ayan, paulit-ulit tayo. So yan ang sabi ni Attorney Vic, no? Malinaw sa mensahin sa na pananakot. Ganyan naman talaga ang administrasyon eh. Tatakutin nila yung mga tao na nagsasalita. Tatakutin nila yung mga kalaban ng gobyerno, di ba? Kasi hindi na nila control ang tao eh. Ang tao, kahit anong sabihin ni Auntie Claire Castro, hindi na talaga maniniwala sa kanya. Kaya ganito po ang pinaggagawa nila ngayon, no? Huhulihin yung maimpluwensya na mga supporters na BBM Marcos Resign movement. Bakit kayo ma-insecure? Bakit kayo magagalit, 'di ba? Anong karapatan nyo? Kasi alam nila, no? Sa sobrang dami pong nagrereklamo sa pamilyang ito, damay lahat. Idadamay yan lahat. Yan siguro si BBM ngayon at itong si Liza Tanas, I should say na immune pa kayong lahat. Hindi pa kayo pwedeng mahuli ngayon kasi ang presidente po may immunity yan eh. Pero pagdating ng araw na kailangan ng imbestigahan ang mga ganitong bagay, imbestigahan rin kayo. Okay? So, ayan. Yan po ang mensahe ni Attorney Vic, no? Sabi niya, stay strong, General Pukis. Huwag kang magpadala sa mga temptation dyan. Na-press ko yung sasakyan ko, guys. Pasensya na, guys. Ayan. I-turn off ko na lang. So, heto. Punta naman tayo kay Manong Chavit, no? Panoorin natin itong video ni Manong Chavit Singson na nagpapapress media, nagpapapress briefing po at hinamon po ang Malacanang, si BBM, na makipagdebate siya kahit sa loob ng Malacanang. At pinangalanan na po ni Manong Chavit Singson ang mga sangkot dito sa flood control. Ito panoorin po natin. Ito, i-play natin. Inaantok ako, guys eh. Yan. History won't forget. Unti-unting lumalabas ang katotohanan sa flood control project. Corruption started in 2023, 2024, and 25. Gumagawa na sila ng pera noon 23, 24, 25. Pinakamalaki yung 25. Pakinggan natin ang ibang naglakas loob na magsalita sa Congress na dapat gayahin ng iba. Sino po ang unang may responsibilidad? Ang Pangulo. 2023, GAA, sinalauna ng Kongreso. Binawasan ang pondo niya ng halos 300 bilyon. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa Pilipinas. Pinabayaan niya, hindi siya kumibo. Yung kabinete niya, hindi kumibo. It's specific yun. 2024, binawasan, sinalauna ng Kongresong ito, 500 billion. Binawasan ng President's budget, hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang ating mga kabinete. 2025, 473 billion, pati yung mga pondo para sa mga flagship projects ng Pangulo inalis. Kaya na-delay na lahat ng mga proyekto. Hindi pa rin tumibo ang Pangulo. Hindi pa rin tumibo ang kabinete. Number one na may problema, command responsibility ang ating Pangulo. Very specific yan. Pangalawa, pinsan ng Presidente. Ang ating speaker noon, si Speaker Romualdez, hindi ba sila nag-uusap? Pinsan po eh. Maraming salamat, Congressman Nahigaya Rize. Sana maraming gagaya sa iyo, si Manong Chavit po. Okay. Pakinggan pa natin ang isang vlogger para hindi nyo sabihin na ako lang nagsasabi nakapansin. Ang vlogger
pakinggan natin na nag-comment si Michael Cayo para pasalamatan natin. Kung dalawa lang nakakaalam, Romualdez at Saldico, yung ibang mga politiko na kinabang, ang alam nila si Saldico at si Romualdez lang. Pag ang presidente ngayon ay inimbestigahan yung ibang kasama sa baba, legit yun. He can do that. Kapag inatake ko at gusto kong ipakulong yung ibang involved, can I do that? Without implicating myself. I become a hero. Hindi na ako nagsasabi. Hero. Siya ang gumawa, pero siya pa rin yung hero. Kaya sinungaling ang mga nagkukukain na tao. Malala na. Wala na mangyayari sa ating bansa. The only reason na nahuli niyo si PBBM ngayon, dahil kumanta si Saldico. Yun lang yung reason. Pero sa paper trail, wala. Romualdez is an evil genius. Romualdez is an evil genius. So ito po nangyayari mga kababayan sa mga hindi pa nakakita itong mga ito. So tuloy lang natin para makita natin lahat. Salamat Michael Cayo. Sana maraming gumaya sa katapangan mo, Manong Chavez Singson. May reklamo ng Pangulo tungkol sa 2025 budget. Kesyo, nagagalit siya. Kesyo, manggabihan recognition. Kesyo, may binago siya pero pinirmahan pa din niya. Inaprubahan pa din niya. So pinirmahan pa rin. Alam na niya na i-scrutinize niya. He read 4,057 pages, sinigurado niya na nandun yung pinasaksak niya na 100 billion na pinasaksak kay Saldico at sa kay Martin Romualdez. Siya nagsabi, binasa niya, scrutinize niya, tinanggal niya. Tinanggal, kuripot tong Ilocano ito, tinanggal, kunti lang eh. 1 billion 15. So inaprubahan pa rin yung 98 billion 850 billion. Magician President, PhilHealth. Ito ang grabe sa lahat. Ang PhilHealth, hindi pera ng gobyerno ito. Pera ng taong bayan. Pera malilit na tao, mga empleyado, lahat. Hindi nagaling sa gobyerno ito. Pera ng taong bayan. Naipon sa PhilHealth, 89 billion was ordered back to the National Treasury para may nakawin lang. Nawala. Pati yung PDIC na kontribusyon ng mga bangko, in case of magkagulo, may insurance. Nawala rin. Tinanggal din para meron sila sinagad. Ang 2025, sinagad nila. Bongbong Marcos, alam niya lahat ang kalukuhan, but he tolerated it. Tinolerate niya para may kasama siya. Kaya wala pa kayo ngayon. Sa Senate, sino ang majority? The silent majority. Wala nang umiibig sa Senado. So, bago lang ituloy ko ito at 19 billion was ordered back. And then, paggawa ng National Expenditure Program, the General Appropriation Act, ang unang-una, na humingi ang 74 billion. The Magician President, for the first time in the history of PhilHealth, 2025 budget, zero. Dahil yung hiningi sa ito yung DA. Hindi aandar itong Philippine budget. Unang-una sa lahat,
budget ni Presidente. PhilHealth requested, because wala na pera, they requested na isuli sana 74 billion PhilHealth. Dahil 89 billion ang kinuha. Nandyan yan. Malinis kasi ito eh. At ang mga allocables, nandyan sa loob. Bastusan na ito. Papakita ko na allocables mamaya. Ang budget na inihanda ang Office of the President, kasama ang DBM, DPWH, and lahat ng department, mag-submit. PhilHealth nag-submit ng 74 billion sa PhilHealth. Now, pinirma niya. Hindi ko to kung hindi niya pirmahan. He signed it. It went to Congress, dagdag bawas, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. Pagpunta sa Senado, nandiyan pa rin ang 74 billion PhilHealth. By CAM, dito sinaksak lahat yung mga gusto nilang 100 million na para kay Bongbong Marcos. Yun lang, pero pera pa yung iba. Almost all department meron anomalya. So yung 100 billion na pinasaksak ni Bongbong Marcos kay Saldico at Martin Romualdez, dito sinaksak. Dahil sa BICAM, kukunti na lang ang tao. Tapos, nandiyan 74 billion PhilHealth. Pagkatapos yan, pupunta na sa Proposed General Appropriation Act. Propose lang yan dahil ang GAA, maging batas lang pag pinirma na ni Presidente. So dito, nandiyan pa rin 74 billion PhilHealth. Pareho pinagbutuan to. So wala nang makikita ito sa Congress, magbubutuan lang, aprubahan. Wala nang makikitang tao, wala nang makikitang papel sa Senado, pagbubutuhan lang, ay approve. Pag na-approve na ang proposed GAA, babalik na kay Presidente. Ito na yung sinasabi niya na he read 4,057 pages. He scrutinized it, studied it, at nagtanggal ng ito. Pagsusuri ng Presidente. Philippine 6.32 trillion GAA at tinanggalan lang ng 194 billion, ngunit mula sa 1 trillion budget ng DPWH, tinanggalan niya ang 26 billion lamang ang tinanggal. At ang 100 billion na isiningit ni Martin Romualdez at Saldico para kay Bongbong Marcos ay binawasan lang ng 1.15 billion lamang ang tinanggal ni Bongbong Marcos. Siya lang pwede magtanggal, siya lang pwede magdagdag dito. Pampaganda lang at sa taong bayan. Ibig sabihin, inaprubahan pa rin ni Bongbong Marcos ang 98.85 billion na isiningit para sa kanya. So, he made mention. He scrutinized it. He studied it. He read 4,057 pages. Tinignan lang niya kung nandyan yung 100 billion na para sa kanya. Pinirmahan niya. Naging batas na. So, gano'n ang pang-ikot to. Now, magician ka ako. Now you see 74 billion PhilHealth sa NDEP. Now you see 74 billion PhilHealth sa Congress. Now you see 74 billion PhilHealth sa Senado. Now you see sa BICAM 74 billion PhilHealth. Sa proposed GAA 74 billion PhilHealth. Pagbalik sa kanya, nawala. So, magician nga ako. Now you see, 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 now you don't. Magaling na magician. Hindi lang kurap, magician pa. So, anong klaseng gobyerno ngayon dito? Gising ang ating mga kababayan. Magising tayo lahat. Huwag tayo pabudol. Maliwanag. Nandito na ang prueba lahat. So mga abogado, alam nyo lahat to. Andyan na ang prueba. So, of the 100 billion insertion of Saldico and Speaker Martin Romualdez, first cousin of BBM,
For Bongbong Marcos, BBM vetoed only 3 projects worth 115 billion. This means he approved the rest of the 98.85 billion insertion, of which they delivered to Bongbong Marcos. 25% commission. Aliwanag po yun. Pinirma niya. Next. Sa susunod na papakita ko sa inyo na ang pera ay makapangyarihan. Magbabago ang tao. Example, Jose Claire Castro, official spokesperson of Malacanang. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siyang nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalaska na siya. Nang may ngiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kaklis. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kakli na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Di ba pag sobrang dami mong advisor, parang lumalabas, wala ka talaga. Wala ka talaga. Wala ka talaga. Wala ka talaga. Wala alam si BBM. Claire Castro lang sasabi. Diba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASC ka pa, and everything. Wala ka talagang alam. So it's so sad na nangyayari ito sa panahon ni PBBM. So I hope, di ba, sana ito, makita ni PBBM. Daan ng korupsyon. Yes, I agree. Ang MIF, oras na makuha niya, kopya ng bill. Ay talaga? Eh, siyempre, Teka kasi- lang, hindi niya nababasahin? May pirma na lang siya basta-basta? Urgent nga. Urgent. No, urgent. Ganon? Oo. Pikit mata? Ewan ko lang, siyempre. Babasahin pa yan ng Pangulo bago niya ito pipirmahan. Oo, dapat Oo. ganun, partner. Diba? Dapat basahin niya muna, hindi naman pagkabigay sa kanya, pirma na agad. Ano yun? Babasahin pa ba ito? Kasi urgent. Urgent nga. Ay, nako, partner, di ba? Pag binabasa natin itong mga news na to, Oo. bakit pa parang ang nangyayari ngayon, partner, especially itong sa mga lawmakers natin, parang sila yung nagiging lawbreaker. Mhm. Di ba? Lawmaker na lawbreaker. Di ba? Partner, doon pa lang sa pag-certify na urgent ito, hindi na ito naaayon sa Constitution. Kasi mag-certify ka lang as urgent at pwede madaliin. Kapag ka meron tayo, pag may public emergency, o yung kinakaharap mo na yung calamity. Ngayon, nakita nyo, attack dog laban kay BBM ito. After 13 days lang, yung last na banat niya kay BBM, after 13 days, Claire Castro was appointed USEC of the Presidential Commission Communication Office with a budget of 2.4 billion. Nagbago na. Attack dog pa rin, pero tuta na ni Marcos. Ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin na po siya ay dinamay. At alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at saka po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan, at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Saldico ay pawang katang-isip lamang. Sinungaling itong spokesperson ng Malacanang. Noon, inaatake niya si Marcos. Ngayon, pinagtatanggol na niya. Attack dog noon, pero tuta na ni Marcos ngayon. So, doon tayo sa ano ko. Pork barrel, illegal sa Supreme Court ang mga allocables ay nasa National Expenditure Program. Nakalagay doon sa National Expenditure Program at naibigay bawang para puntuhan ang mga proyekto bago pa man sila matukoy. Ang pork barrel, basta iba na ngayon.
ang pangalan niya Alocabos. But the same dog, different colors. Iba lang pangalan eh. So, ang mga Alocabos, top 14 lang to. Halos lahat ng congressman may Alocabos. Huwag tayong pumayag, mga kaibigan. Mga kababayan, huwag tayong pumayag. Binabastos na tayo. Ang dami ng ninakaw, may Alocabos pa. Dagdag, yan. Ang hari, anak ni Bongbong Marcos, 15 billion 15 billion plus. Almost 16 billion. Number 2, Martin Romualdez. Wala nang hiya-hiya yan. Nakalagay, nakarecord sa NEP yan. Wala na, hindi na tamang pag-iisip dito. So itong ibig sabihin dito, dagdag lang sa mga nanakaw na pera na ginawa ng this a pork barrel. Pinalitan lang pangalan. So itong top 14, sila nakakaalam ang mga anomalya na nangyayari sa gobyerno ito. Pagka sila nakakaalam, nakakamoy, bibigyan ng malaki. So top 14 lang ito Dagdag lang ito sa mga pera na nakuha nila sa gobyerno. Kaya walang konsensya itong gobyerno ito. PhilHealth zero. Dinakaw nila lahat. Kinuha. Taong perang bayan. Yung PDIC na insurance ng mga bangko. So kung may mangyari, kawawa ang ating bansa. So maliwanag, mga kababayan, na linuloko na tayo itong namubuno na tuliho na dahil nagdudruga. Puro pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bukod pa ito sa insertion, ang program funds, ayuda, bakit daw una ang pagpundo sakalang hahanap ng item sa NEP. Mahanap sa NEP ang mga ito na nasa NEP. So Okay, ayan no, narinig ninyo ang pahayag ni Manong Chavit Singso, no. So, ayan, narinig niyo lahat, no, kung gaano po kapalpak itong gobyernong Marcos, no. Mag-comment na po kayo, mga Donmar TV na mga audience, ano ang masasabi niyo sa press briefing o media interview o media exposure, pag-e-expose ni Manong Chavit dito sa mga sangkot sa flood control at dito sa mga ginagawa ng administrasyon. Anong masasabi niyo dito kay Manong Chavit? Tama lang na ba? So mag-comment, mag-react po kayo at babasahin natin yan sa comment section. Don't forget, like and share sa video na ito and subscribe na po kayo sa Donmar TV. Okay? So, ayan po. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.